At may nakita ako dito kakaiba na namang bulaklak. Ano kaya to? Wow. Tapos parang may bunga siya. Parang ang itsura ng bunga sa atin ay para siyang makopa. Ano kaya to? Kinakain kaya to? Tikman nga natin. Baka nakakalason to. Yari tayo. Hindi yun. Maasim siya na parang makopa. Mga ka-dreamers, especially yung mga nandito sa New Zealand, alam nyo po ba kung anong klaseng halaman to? May maliliit siya na bunga na hindi po tayo nakapagsimba kaninang umaga kasi may pasok po tayo. Easter Sunday po ngayon. So hindi po tayo nakapagsalubong kanina. At may pasok nga po tayo sa trabaho. So ito, medyo na paaga, kaya may oras pa po tayo. Ang oras po ngayon ay mga 4 o'clock po yata. So 5 o'clock pa ang mass. Kaya itutour ko muna kayo dito sa paikot po ng church. May isa ditong location na parang gusto kong puntahan kasi parang may malawak siyang parke dito sa kabilang kalsada lang. Pupuntahan natin habang hindi pa naman po nag-start ang mass or mamaya pa po, kasi kung ang oras po ngayon ay alas 4 pa lang po ng hapon, so 5 pa naman, may isang oras pa po tayo. Okay, ayan, magbibihis muna ako nitong aking jacket at medyo umaabon-abon po sa labas. Mga ka-dreamers, ayan mga ka-dreamers, okay, ikot muna mo tayo dito. Ikot ko muna kayo dito sa palibot ng church, simbahan. So bali ito po ang St. Luke Catholic Church. Ganda po, di ba? And then ayan, tingnan po natin ang paikot hanggang likod. So marami pa naman po tayong oras. Ang ganda po dito, talagang pero modern lang po yung dating ng simbahan kasi bagong gawa nga po siguro ito. Unlike po sa atin na talagang yung mga simbahan sa atin, may mga simbahan po tayo dyan sa Pilipinas na 100 years old na or more than, minsan 300 years, 400 years old. So still standing pa rin yung Catholic Church natin dyan sa Pilipinas, especially po yung simbahan po dyan sa Taal, Batangas. I think siya yung pinakamatanda sa Asia na Catholic Church. So ito po yung likod niya. Ang likod niya po ay parang siya, grassland. So alaga po siya sa trim. So yan, tingnan nyo naman, alagang-alaga po siya pagdating sa trimming ng mga grass, parang grassland. And then dito merong hindi ko alam kung anong klase po ng mga puno ito, pero ang ganda niya po. Nakaka-amaze lang po ang mga puno rito. Tingnan nyo, talagang mafe-feel mo na nasa New Zealand ka kasi nga nature talaga. Then yan, mga ibon, naglalaro yung mga ibon. Tingnan mo. So meron silang playground, literal na playground po ng mga ibon. And then ito naman ay talagang ang ganda po ng environment nila dito sa likod. Hindi lang po ako sigurado kung anong klaseng punong kahoy ito nasa likod na ito ng simbahan.
Pero lalapitan po natin para at least ay ayan, di ba? Ang ganda ng mga puno. Yan, oh. So mas malapit na po tayo, mga ka-dreamers. Tingnan po natin, parang creek yata itong nandito. Ayos, parang may ano, lumalagaslas yung tubig. So kung hindi ako nagkakamali, ay creek nga siya. Yes, creek nga. Hindi ko lang alam kung pwede tayong lumapit pa yung mas malapit. So hindi naman po nakakatakot dito kasi wala naman pong ahas. So pwede tayong lumapit. Ayan, creek nga siya. So okay lang kahit na yan. Yun, oh. Ayun, linaw ng tubig. Creek nga. Diba? Then sa ano yan, yan na yung mga punong kahoy. So pulutong siya ng punong kahoy. Diba? Siguro kung may dala tayong ano, pakain sa isda. Kasi alam ko yung mga creek dito maraming eel. Yung mga wild na eel na magambod ka lang ng ano, ng pakain, let's say tinapay. So lumalapit na yung eel para kumain. So yan, hindi ngayon ko lang nalaman na ano pala, creek pala dito. Akala ko from there is ito na punong kahoy na agad. Hindi pala siya, creek pala. Okay, yan mga ka-dreamers. Ikot po tayo. Ikot po tayo dito sa likod. Ayan, creek pala yon. Ay, nako. Di ba? Creek pala yon. Yan. Okay, at marami din pong ibon dito. So marami pong mga ibon na ginagawa nilang habitat itong grassland at saka bush. Parang gubat yata ang ano sa kanila dito nito eh. Ang category nito. Ayan. So malinis po. Malinis yung likod nitong ano, nitong Catholic Church. Yung compound. So ang lawak po nitong ano, mga punong kahoy nito from galing doon yung stretch na yun, oh. Wow. Talagang napipreserve nila yung ano, yung nature dito. Tingnan nga natin. Dito medyo parang mas mahaba. Ayun. So yun ang kadugtong ng creek. Ang ganda mga ka-dreamers. Ang ganda talaga dito. Tingnan na lang natin. Ito may mga humuhuning ibon. So ito naman yung school. Ito yung compound ng school. Meron siyang talagang literal na playground. Siguro para to sa mga estudyante na nag-aaral dito. Oh, laruan pala ng ano, soccer, football. Ayan, kaya pala nami-maintain yung ano, yung tawag dito, trimming ng grass. Okay, yan mga ka-dreamers. Yan po ang ating activity for today. Habang Sunday po ay sisimba po tayo. Ito po actually yung tinatawag na salubong or Easter Sunday. Kaso kaninang umaga hindi nga po tayo nakapag simba dahil
may pasok po tayo until 12 o'clock ng tanghali. So, and bukas po holiday na naman dito. So wala po kaming pasok bukas. Pero ano naman po yun, with pay. Bayad naman po yun, kaya no worry. So ito po yung likod ng St. Luke Catholic Church. Ang ganda niya po ng likod. Akala mo harapan din, kulang lang ng pintuan. Pero ito po yung likod. So ayan, diba? I dream someday, siguro pag nandito na yung family ko, na nearby dito kami makahanap ng location na malapit lang dito sa Flatbush para bahay na titirhan po someday. Pangarap pa lang po yan, pero tinatrabaho na natin ngayon para magkatotoo po yung pangarap natin na madala ko yung family ko dito. So nasa proseso po tayo para gawin pong realistic na madala ko yung family ko dito, katulad po ng libo-libong mga Filipino na nandito ngayon sa New Zealand. So ganun din po yung naging puhunan nila, pangarap din lang. Kaya nga po Pinoy Dream In sa po ang title ng channel natin. Para po ito sa mga Filipino na puhunan lang ang pangarap, kasi mahirap lang po tayo sa Pilipinas So yun lang pangarap natin, yun lang ang puhunan pala natin, yung pangarap lang. So ito, dito naman tayo sa tabihan. Hindi ko alam kung anong klaseng parang wild na to, pero may bulaklak siya Then spine, may tinik, pero ang ganda ng bulaklak niya, diba? Parang siya, beautiful flower but deadly dahil doon sa kanyang mga tinik, diba? Tama ba ako mga ka-dreamers? Tingnan nyo naman yan, ang ganda ng bulaklak yan So ito pa yung sa kabila ng kalsadang ito yung isa pang gusto kong puntahan at makita. Kasi yung kalsada po kasing ito, masyadong busy yung mga sasakyan Parang ang hirap tumawid. Pero tatry po natin na tumawid. Parang may park po kasi doon sa kabilang yun Try po natin na tumawid. Wow! Ang ganda naman. Bagong trim talaga yung grass, diba? At medyo umaambon na rin pa. Parang dito sa part na to, parang walang pedestrian kung saan pwede kang tumawid. At yan, umaambon na nga. Abutin tayo ng ambon. At yan naman po ang harap nitong simbahan, di ba? Naambon na, nababasa na si gimbal. Tapusin ko lang itong burol na ito. Ang ganda nitong burol Ito nyo naman, napaka-green, napaka-lamig sa mata ng kulay green na grass. Parang grassland talaga siya. So ito yung harap ng St. Luke Catholic Church. Umuulan nga lang. Ayan, naikot na po natin itong paikot ng St. Luke Catholic Church. At may nakita ako dito ang kakaiba na namang bulaklak. Ano kaya to? Wow! Tapos parang may bunga siya. Parang ang itsura ng bunga sa atin ay para siyang makopa. Ano kaya to? Kinakain kaya to? Tikman nga natin. Baka nakakalason to. Yari tayo. Hindi. Maasim siya na parang makopa. Mga ka-dreamers, especially yung mga nandito sa New Zealand, alam nyo po ba kung anong klaseng halaman to? May maliliit siya na bunga na parang makopa.
So akala mo parang mini ano siya, mini apple. Pero halaman lang. So hindi ko lang po alam kung anong klaseng halaman to. Tinikman ko naman, medyo maasim siya. Yung lasa niya. Ayan po, oh. Nakabakod po dito. Yan, di ba? Ang dami. Ang ganda, oh. Kakaiba. Ano kayang klaseng ano to, halaman? Okay, kay Bro Julius, ano kayang klaseng halaman to? Di ba? So, nakaka-amaze talaga yung iba-ibang ano dito na dito mo lang makikita. Siya, nalalaglag na lang. Siguro nagiging ano to, pagkain ng mga ibon. Pero tinikman ko, hindi naman siya mapait. So, kung titingnan mo, para talaga siyang makopa eh. Yan, oh, nalalaglag na lang. Maasim. Okay. Ayan po, St. Luke Catholic Church. Andito naman sa harap niya, dito mo makikita yung Santa Maria Catholic College. Pinakaharap. Mga ka-dreamers, kung may nakakaalam po kung anong klaseng halaman po yun, sana hindi nakakalasong kasi tinikman ko eh. Pero sa tingin ko naman hindi, kasi maasim siya eh. May kunting asim na kunting tamis. Hindi naman siguro itatanim yun doon kung nakakalason, di ba? Ay nako. Yan mga ka-dreamers, ito at tayo gumagala-gala lang dito, nag-i-explore lang dito sa palibot ng church habang hinihintay po yung mass ng 5 o'clock. At ito, punta tayo dito sa Santa Maria Catholic College. Wow. And sana dito makapag-aral yung anak ko, diba? Kasi yung anak ko po ay sa Catholic Church din, pumapasok sa Laguna. Sa po siya, Liceo de San Pablo. So hopefully ito yung dream place ko kung let's say makapunta na dito yung aking mag-ina, na dito kami makakuha ng bahay malapit dito, para malapit lang yung access para dito sa church. Ayan, oh. Santa Maria Catholic College. Faith is our compass. Wow, di ba? Faith is everything po eh. So pag ang faith, napaka-powerful po ng faith. Everything na pinaniwalaan mo na mangyayari, it will happen pag kayo po ay inaadya ng Panginoon. Kaya mag-iingat po tayo sa mga pinapaniwalaan natin, di ba? Dapat yung pinapaniwalaan natin ay nasa tama, nasa mabuti, di ba? Kasi minsan yung iniisip natin, pinapangarap natin, nagmamanifest yun. Ito Santa Maria College, ito yung kanilang parang gymnasium or covered court. Wow, amazing. Amazing yung structure nila, di ba? Parang tela lang yung bubong niya, pero matibay yan. I think so, matibay yan. Kasi katulad nga lang po nung nakaraang cyclone, yung Cyclone Tam, which is umabot po ng 100 km/h yung wind speed niya. So far hindi naman po na damage itong covered court na to. Ayan mga ka-dreamers, at ito, inabot na tayo ng ulan. Umuulan na. Umuulan na. At siguro hindi pa naman 5 o'clock. Yung harapan, ito yung school, malapit dito sa St. Luke Catholic Church. Ayan, di ba? Okay, pabalik na po tayo sa simbahan. At baka magsimula na yung mass. Umuulan na rin, medyo basaan na rin tayo, pero okay lang.
Ay nako, ayan, basa na tayo. Pero naka-hood naman. May hood naman po yung ating jumper. Jumper ang tawag dito. Wow, ano yun? Parang ano yun ah. Ito, sulyapan po muna muli natin itong yan. Sancta Maria Catholic College. Faith is our compass. Ayan. Okay mga ka-dreamers, balik na po tayo doon sa church. Ayan po mga ka-dreamers, lumakas po yung ulan dito. Ayan. Ayan po, biglang lumakas yung ulan. Kaya tumakbo na lang po tayo, papasok dito. Wow. Mukhang masama pa rin po ang panahon ngayon. So maya maya na tayo papasok. Kukuha muna tayo ng ilang clips dito sa maulan na panahon. And medyo inabot tayo ng ulan. Ayan mga dreamers, tapos na po tayong magsimba. And ito po itsura niya pagkagabi ng St. Luke Catholic Church. Kukuha lang po tayo ng ilang video clips. Ito siya. So mga sasakyan, palabas na po. Ayan. So ayan. Ito po ang ilaw. Na po ang mass and pauwi na po tayo. So gabi na po dito, 6 o'clock. Baliktad na po ngayon, bali mahaba na po yung gabi ngayon. Hindi po katulad nung nakaraan na nung summer, mas mahaba po yung araw. 8 o'clock na or 8:30 na ng gabi, maliwanag pa rin. Ngayon po baliktad na. So parang dyan na rin po sa Pilipinas ngayon. So yung pang-itsura, pinapauna ko muna yung mga sasakyan kasi mahirap din namang lumabas eh. So dami ng sasakyan lumalabas, matatagalan din ako dyan. Kaya bibidyo muna tayo habang napakarami pang sasakyan na palabas. Mga ka-dreamers, ang Easter Sunday dito, hapon na po tayo nakapagsimba. Yan. Okay, punta na tayo sa sasakyan. Yan. Yeah. My uncle is coming. Okay. Thank you. Okay, bye. Okay, dito na tayo. Medyo malamig na rin po ang simoy ng hangin. Buti nakapagdala po ako ng jacket. Okay mga ka-dreamers, yan, sakay na tayo sa sasakyan natin. Woo! Yep. Alright, pauwi na po tayo. At medyo masama pa rin po ang panahon dito. May pabugso-bugsong ulan. And bigla-bigla na lang na nagdidilim po ang kalangitan. Alright mga ka-dreamers, pauwi na po ako.